Kabayan, isipin mo ito. Araw-araw kang gumigising, kumakain ng paborito mong ulam, umiinom ng matatamis na inumin, at namumuhay ng parang walang problema. Pero sa loob ng katawan mo, may tahimik na laban na nagaganap. Walang ingay, walang babala, walang kirot na agad mong mararamdaman. Hanggang sa isang araw, bigla ka na lang manghihina. Mapapansin mong madalas kang nauuhaw, pabalik-balik sa banyo, o mas malala, lalabo ang paningin mo. At doon mo lang malalaman ang katotohanan na matagal nang lumalaki ang problemang hindi mo napansin. Diabetes. Isang sakit na hindi basta-basta. Isang kondisyon na kapag pinabayaan ay pwedeng magdala ng seryosong komplikasyon tulad ng pagkasira ng kidney, pagkabulag, at kahit pagputol ng paa. Nakakatakot, kabayan, pero ito ang mas nakakagising. Maraming Pilipino ang may diabetes o pre-diabetes pero hindi nila alam at patuloy silang nabubuhay sa maling akala na okay lang ako dahil wala silang nararamdaman. Pero sandali, bago ka matakot ng tuluyan, pakinggan mo muna ito. Paano kung may paraan para tulungan ang sarili mo? Hindi agad umaasa sa mamahaling gamot, kundi nagsisimula sa simpleng hakbang. Paano kung ang sagot ay hindi kailangang hanapin sa malayo, kundi nandyan lang sa tabi-tabi, sa palengke, sa bakuran, o baka nga nasa kusina mo na ngayon? Kabayan, sa dami ng modernong solusyon ngayon, madalas nating nakakalimutan ang mga likas na yaman na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. Mga halamang gamot na hindi lang basta tradisyonal, kundi may mga katangian na talagang makakatulong sa katawan natin, lalo na pagdating sa pagkontrol ng blood sugar. At kung ikaw ay isang Pinoy, mas lalo kang dapat makinig, dahil ilan sa mga halamang ito ay hindi exotic o mahirap hanapin. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki, hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Ang kailangan mo lang ay kaalaman, disiplina, at ang tamang paraan ng paggamit. Dahil oo, kabayan, kahit gaano pa ka-powerful ang isang natural na lunas, kung mali ang paggamit mo, hindi mo rin makukuha ang benepisyo nito. Sa part na ito ng ating serye, sisimulan natin ang paglalakbay sa pagtuklas ng mga halamang gamot na pwedeng makatulong sa paglaban at pag-iwas sa diabetes. Hindi ito pangako ng instant cure, hindi ito magic, pero ito ay mga natural na paraan na pwedeng maging bahagi ng mas malusog mong pamumuhay. At tandaan mo, kabayan, ang tunay na laban sa diabetes ay hindi lang sa gamot, kundi sa araw-araw mong desisyon. Ngayon, simulan natin sa isa sa pinakakilala, pinaka-accessible at marahil pinakaayaw ng karamihan, ang ampalaya. Oo, kabayan, yung gulay na kapag nakita mo sa pinggan, minsan ayaw mo nang kumain. Yung pait na halos hindi mo matanggap. Pero alam mo ba na sa likod ng pait na yan ay isang napakalakas na kakayahan na makakatulong sa katawan mo? Ang ampalaya ay matagal nang kilala hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa bilang isang natural na panlaban sa mataas na blood sugar. Ang sikreto nito ay nasa mga natural compounds na taglay nito, mga sangkap na tumutulong para mas maging epektibo ang paggamit ng insulin sa katawan. Para mas maintindihan mo, ganito yan. Ang insulin ang nagsisilbing susi para makapasok ang asukal sa cells ng katawan natin at magamit bilang enerhiya. Pero kapag may diabetes ka, nagkakaroon ng problema sa prosesong ito. Parang may sira ang susi o hindi gumagana ang lock. Ang resulta, naiipon ang asukal sa dugo at doon nagsisimula ang problema. Dito pumapasok ang ampalaya. May kakayahan nitong tumulong para pababain ang blood sugar levels at suportahan ang katawan para mas magamit ng maayos ang insulin. Kaya hindi na nakakabagtaka kung bakit maraming pag-aaral ang tumutukoy sa ampalaya bilang isa sa pinaka-promising na natural remedies para sa diabetes. Pero kabayan, hindi porket kumain ka ng ampalaya ngayon, bukas ay wala ka ng problema.
Hindi ganun kasimple. Ang tunay na epekto nito ay makikita sa consistent na paggamit. Yung ginagawa mo siyang bahagi ng diet mo, hindi yung paminsan-minsan lang kapag naaalala mo. Pwede mo itong kainin bilang ulam, ginisa, sinabawan, o kahit ihalo sa itlog. Pwede mo ring inumin ang katas nito, bagamat mas matapang ang lasa. Ang mahalaga ay maipasok mo ito sa iyong lifestyle sa paraang kaya mong panindigan. At oo, maging totoo tayo. Hindi lahat kayang tiisin ang pait ng ampalaya. Pero kabayan, tanungin mo ang sarili mo. Alin ang mas mahirap tiisin? Ang pait ng gulay o ang hirap ng buhay na may komplikasyon ng diabetes? Minsan kailangan nating tanggapin ang mga bagay na hindi natin gusto ay siya pang makakatulong sa atin ng malaki. Bukod sa pagpapababa ng blood sugar, ang ampalaya ay may iba pang benepisyo. Nakakatulong din ito sa digestion, sa pagpapalakas ng immune system at sa paglinis ng katawan. Ibig sabihin, hindi lang isang aspeto ng kalusugan mo ang natutulungan nito. Buong katawan mo ang nakikinabang. Pero ito ang mahalagang paalala, kabayan. Kahit gaano pa kaganda ang benepisyo ng ampalaya o kahit anong halamang gamot, hindi ito dapat gawing kapalit ng payo ng doktor, lalo na kung ikaw ay diagnosed na may diabetes. Ang mga halamang ito ay suporta, hindi kapalit. Kung ikaw ay umiinom ng maintenance na gamot, mas mabuting kumonsulta muna bago magdagdag ng kahit anong herbal approach para maiwasan ang anumang komplikasyon. Ngayon, balik tayo sa realidad. Bakit nga ba patuloy na dumarami ang may diabetes? Simple lang, lifestyle. Masyadong maraming matatamis, processed food, kulang sa galaw, kulang sa tulog at sobra sa stress. At habang patuloy nating pinapabayaan ang mga bagay na ito, mas lalo nating inilalapit ang sarili natin sa sakit. Kaya ang tanong ngayon, kabayan, handa ka bang baguhin ang direksyon ng buhay mo? Handa ka bang gumawa ng simpleng hakbang na pwedeng magligtas sa'yo sa mas malaking problema sa hinaharap? Dahil ang totoo, hindi mo kailangang hintayin na magkasakit ka bago ka kumilos. Ang tunay na talino ay nasa pag-iwas, hindi sa paghahabol ng lunas kapag huli na ang lahat. Sa puntong ito ng ating serye, gusto kong tandaan mo ang isang bagay. Ang kalusugan mo ay responsibilidad mo. Walang ibang gagawa nito para sa'yo. Hindi ang doktor, hindi ang pamilya mo, hindi ang kahit sino. Ikaw mismo ang magdidesisyon kung paano mo aalagaan ang sarili mo. At ang bawat maliit na hakbang, tulad ng pagdagdag ng ampalaya sa pagkain mo, ay malaking bagay pagdating sa long-term na epekto. Habang nagpapatuloy tayo sa seryeng ito, mas marami ka pang matutuklasang halamang gamot na pwedeng makatulong sa'yo. Pero tandaan mo, hindi sapat ang kaalaman lang. Kailangan itong sabayan ng aksyon. Dahil kahit gaano pa kaganda ang informasyon na maririnig mo, kung hindi mo naman ito gagamitin sa buhay mo, wala ring itong silbi. Kaya kabayan, sa pagtatapos ng part 1 na ito, gusto kong iwanan sa iyo ang isang simpleng tanong. Ano ang pipiliin mo simula na yon? Ang panandaliang sarap ng pagkain at comfort ng nakasanayan o ang pangmatagalang kalusugan at mas maayos na buhay? Kabayan, kung akala mo ang laban sa diabetes ay natatapos sa ampalaya, nagkakamali ka. Dahil ang totoo, isa pa lang yon sa mga sandatang pwede mong gamitin. At ngayon, mas lalo pa nating lalaliman ang usapan dahil kung talagang seryoso ka sa pag-iwas o pagkontrol sa diabetes, kailangan mong malaman na hindi lang iisa ang paraan. May iba pang mga halamang gamot na kayang tumulong sa katawan mo. Mga likas na yaman na matagal nang nandyan pero madalas hindi pinapansin. At isa sa mga pinaka-underrated pero napakalakas pagdating sa kalusugan ay ang lagundi. Oo kabayan, kilala mo ito bilang gamot sa ubo, pero hindi mo alam may potensyal din itong makatulong sa blood sugar regulation. Ang lagundi ay may taglay na mga natural compounds na tumutulong sa pagbabawas ng inflammation sa katawan. Bakit mahalaga yon? Dahil ang chronic inflammation ay isa sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng insulin resistance.
isang kondisyon kung saan hindi na maayos na nagagamit ng katawan ang insulin. Kapag nangyari ito, tumataas ang blood sugar levels at dito nagsisimula ang mas malalim na problema. Sa pamamagitan ng pag-inom ng lagundi, karaniwan bilang tsa mula sa pinakuluang dahon, natutulungan ng katawan na maging mas responsive ulit sa insulin. Hindi ito instant, pero sa tuloy-tuloy na paggamit, pwede itong maging bahagi ng mas healthy na sistema ng katawan mo. Pero kabayan, hindi lang lagundi ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Narito rin ang isa pang simpleng halaman na madalas mong madaanan pero hindi mo binibigyang halaga. Ang banaba. Kung may halaman na tahimik pero napakalakas ang epekto sa blood sugar, ito na yon. Ang banaba leaves ay kilala na may corosolic acid, isang compound na tumutulong pababain ang blood sugar levels sa natural na paraan. Sa katunayan, maraming herbal supplements sa ibang bansa ang gumagamit ng banaba bilang pangunahing sangkap. Pero bilang Pinoy, hindi mo kailangang bumili ng mahal dahil pwede mo itong gawing tsa sa bahay. Isipin mo yon kabayan, isang dahon lang, pakukuluan mo, iinumin mo, at unti-unti nitong tinutulungan ng katawan mo na i-manage ang asukal sa dugo. Pero syempre, hindi ito excuse para kumain ka ng sobra-sobrang matatamis. Tandaan mo, ang halamang gamot ay tumutulong, pero hindi nito binubura ang maling lifestyle. Kung gusto mo talagang makita ang resulta, kailangan mong sabayan ng tamang pagkain at disiplina. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang halamang gamot na baka narinig mo na pero hindi mo pa talaga sinusubukan. Ang malunggay. Oo kabayan, ang simpleng dahon na madalas ilagay sa tinola o ginisa. Pero kabayan, huwag mong maliliitin ang malunggay. Ito ay tinatawag na superfood dahil sa dami ng nutrients na taglay nito. Bukod sa vitamins at minerals, may kakayahan din itong makatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels. Ang mga compound sa malunggay ay tumutulong pabagalin ang absorption ng sugar sa dugo, kaya hindi bigla-bigla ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. At hindi lang yan, pinapalakas din nito ang immune system, pinapaganda ang digestion at nagbibigay ng natural na enerhiya sa katawan. Kaya kung iisipin mo, parang all-in-one na tulong ang nakukuha mo mula sa isang simpleng halaman. Pwede mo itong idagdag sa ulam, gawing powder, o ihalo sa inumin. Ang importante, maging consistent ka sa paggamit. Pero kabayan, gusto kong maging malinaw tayo. Ang lahat ng ito ay hindi shortcut. Walang shortcut sa kalusugan. Kung may nagsasabi sa'yo na may isang bagay lang na iinumin mo at gagaling ka agad, mag-isip ka. Dahil ang tunay na solusyon ay nasa kombinasyon ng tamang kaalaman, tamang pagkain, tamang galaw, at tamang disiplina. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses mo nang narinig ang mga halamang ito? Ilang beses mo nang nakita sa paligid mo pero hindi mo pinansin? Minsan kabayan, ang problema hindi kakulangan ng solusyon, kundi kakulangan ng aksyon. Alam mo na ang dapat gawin pero hindi mo ginagawa. At habang tumatagal, mas lalo mong inilalagay sa peligro ang sarili mo. Sa part 2 na ito, mas malinaw na siguro sa iyo na ang laban sa diabetes ay hindi imposible. Hindi ito agad-agad, pero hindi rin ito hopeless. May paraan, may mga natural na tulong, at higit sa lahat, may pagkakataon ka pang baguhin ang direksyon ng buhay mo habang maaga pa. Kaya habang papunta tayo sa susunod na bahagi, tandaan mo ito. Ang bawat dahon na binaliwala mo noon, pwedeng maging susi sa mas malusog mong bukas. Ang bawat simpleng hakbang na ginagawa mo ngayon, pwedeng magligtas sa iyo sa mas malaking problema sa hinaharap. At sa pagpapatuloy ng seryeng ito, mas lalo pa nating bubuksan ang iyong isip sa mga bagay na hindi karaniwang tinuturo, pero matagal nang alam ng ating mga ninuno. Dahil minsan kabayan, ang tunay na solusyon sa modernong problema ay matatagpuan sa sinaunang kaalaman na matagal na nating nakakalimutan.